Kung ikaw ay paralisado o hindi na maigalaw ang kamay o paa, papayag ka ba sa isang microchip brain implant? Dahil kapag nilagyan ka raw nito, maaari mo na raw magawa ang ilang bagay na hindi mo nagagawa dahil ikaw ay paralisado. Samantala, kung normal naman ang iyong kalusugan at naigagalaw mo ng normal ang lahat ng parte ng iyong katawan, papayag ka ba sa isang microchip brain implant? Dahil kapag meron ka raw nito, ay mas mapapadali mo ang iyong gawain at magagawa mo ang ilang bagay na sa imahinasyon mo lang na i-eksperyensya. Sa kasalukuyan, ang microchip brain implant para sa taong may normal na kalusugan ay pinag-aaralan pa lamang. Bagamat sinasabi nilang matagumpay na raw nilang nailagay sa utak ng baboy at unggoy ang isang microchip, ay patuloy pa rin sa pag-aaral ang mga siyentipiko upang maisapubliko ang naturang microchip brain implant. Sabi nila ay may isang kumpanya na nag-aaral kung paano malalagyan ng microchip ang utak ng isang tao. Ang naturang kumpanya raw ay ang tinatawag na Neuralink. Pinag-aaralan nila kung paano mas magiging epektibo ang microchip brain implant. Samantala may isang sikat na forecaster at ang pangalan niya ay si Raymond Kurzweil. Tinawag siyang forecaster dahil isa siya sa mga tao that can predict or estimate a future event or trend. Sa madaling sabi, isa siyang henyo na kayang malaman ang nalalapit na teknolohiya o siyensya sa hinaharap. Napakadami na niyang prediksyon at sa kabuoang 147 na mga prediksyon ay tumama ang 115 dito. Kaya nga nagresulta ito ng 86% accuracy sa obserbasyon sa kanyang prediksyon. Isa sa mga natatangi dito ay ang kanyang prediksyon na sa taong 2030 raw ay magiging sikat ang tinatawag na brain microchip implant. Kapag naisakatuparan raw ang paglagay ng microchip sa utak ng mga normal na tao, ay napakalaking pagbabago raw ang magaganap sa mundo. Mabilis na malalaman ang uri ng sakit na dadapo sa katawan ng isang tao dahil kaya raw basahin ng microchip ang kondisyon ng bawat organ ng isang tao na nakakonect dito. Magsisilbi raw alarm system ang microchip kung sakaling may karamdaman ng isa sa mga parte ng iyong katawan. Sa ganitong paraan daw ay maaagapan ang iyong kalusugan at maaga kang makakapagpakonsulta sa isang espesyalista. Dahil mabilis raw malalaman ang iyong sakit, maiiwasan kaagad ang komplikasyon at maiiwasan din ang kamatayan. Magiging matalino ang mga tao kahit hindi sila papasok sa eskwelahan dahil ang lahat ng impormasyon at karunungan ay pwede raw ipasok o isave sa loob ng microchip. Halimbawa, kapag tinanong ang isang tao, masasagot niya agad ito sa loob ng 1 segundo lamang kapag ang impormasyon ay nakasave sa microchip na naka-implant sa kanyang utak. Ang identity ng taong may microchip brain implant ay nakasave daw sa isang secured database. Dahil alam nila ang iyong identity, malalaman ng awtoridad ang bawat kilos mo at makakatulong daw ito upang maiwasan ang krimen at mahuli kaagad ang kriminal. Sa pamamagitan din daw ng microchip, malalaman ng awtoridad kung ang isang tao ay nagsisinungaling o nagsasabi naman ng totoo. Samantala, may isang sikat at napakayamang individual ang interesado sa ideyang microchip brain implant. Siya ay si Elon Musk. Katulad ni Elon Musk, interesado rin ang mga kumpanyang BrainGate at Nielsen para mas ma-improve ang microchip brain implant. Ang mga naturang kumpanya raw ay gumagamit ng microchip upang matulungan ang mga taong hindi na naigagalaw ang kanilang mga kamay at paa. Sa pamamagitan ng microchip, nakokontrol ng kanilang utak ang isang bagay o machine upang sila ay makakain o mahawakan ng isang bagay at sila ay makarating sa isang lugar. Kung iisipin natin, magiging napakagaan ng buhay kung sakaling meron kang microchip sa iyong utak. Isang halimbawa na lamang ay kung napanood mo ang pelikulang Matrix. Ipinakita dito kung papaano sila nakalikha ng mga artipisyal na mundo sa pamamagitan lamang ng imahinasyon. Ganito rin ang mangyayari kung meron kang microchip sa iyong utak. Hindi mo na kailangang pumunta pa ng opisina para gawin ang iyong trabaho.
Dahil sa pamamagitan ng microchip ay magbibigay o magsisend ka lang ng signal sa computer system upang gawin ang iyong trabaho kahit wala ka doon, habang ikaw ay nakahiga lamang sa iyong malambot na kama. At hindi lang yan, maaari mo rin daw isave ang iyong panaginip at mapapanood mo ito sa iyong computer kahit kailan mo gugustuhin. Bagamat may mga taong payag sa ganitong teknolohiya, may mga tao ring ayaw nito. At kung sakali raw na maging available ito sa merkado, ay hindi ito nararapat na maging compulsory o sapilitan. Kung ayaw mo ng implant ay hindi ka dapat pilitin magkaroon nito. Katulad ng microchip brain implant, may isang teknolohiya na ang gumagana sa ating mundo. Sa bansang Sweden, may mga individual na ang merong microchip implant sa kanilang kaliwang kamay. At sabi nila, umaabot na ang bilang sa lagpas 6,000 katao ang meron nito. Ang naturang microchip hand implant daw ay nagsisilbing national ID at e-wallet o pwede nilang paglagyan ng pera sa anyong digital o computerized. Ang ibig sabihin nito, kapag itinapat mo lang ang iyong kamay na may microchip sa isang scanner, ay malalaman na ng system ang laman ng iyong e-wallet at pwede ka nang magbayad. Ayon sa mga eksperto, may mga disadvantages ang human microchipping o ang pag-implant ng microchip sa loob ng katawan. Ang ilan dito ay impeksyon. Sunod ay corrosion o pagkasira ng microchip sa katawan na maaaring magdulot ng cancer. Isa pang disadvantage ay ang stolen identity and privacy. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng manakaw ang iyong pagkatao. At ang isa pang disadvantage ay hindi ka malaya dahil walang privacy. Sa taong makakabasa o makakakita ng impormasyon sa iyong microchip, lahat ng impormasyon tungkol sa iyo ay kanyang malalaman. Kung saan ka nanggaling, kung ano ang kinain mo at kung ano ang iyong paborito. At sa kasamaang palad, maaari nilang makita ang iyong embarrassing moment at ang iyong mga sikreto. At kapag ang iyong impormasyon ay napunta sa isang hacker o isang masamang tao, ay maaari niyang gawin itong pang-blackmail laban sa iyo. Ang nakakatakot dito ay hihingan ka niya ng pera para lang hindi niya isapubliko ang iyong natatagong impormasyon na ayaw mong malaman ng ibang tao. Bago pa maisakatuparan ang microchip brain implant para sa publiko, napakalaking gastos raw ang kinakaharap. Bukod sa pag-aaral at pag-produce ng naturang microchip ay kailangang gumastos ng malaking halaga sa pagpapa-advertise nito upang mahikayat ang ilan na payag dito. Ang isa pa sa hindi magandang magiging epekto ng microchip brain implant ay ang pagkakaroon ng mga grupo. Ang ilang kumpanya raw ay mas papabor na kumuha ng empleyadong may microchip sa kanilang utak at posibleng mahihirapan o mawawalan ng trabaho ang mga taong wala nito. Sinasabi nilang ang mga taong may microchip brain implant ay mas mabilis na magkakaroon ng pwesto at ang mga taong wala nito ay mahihirapan o mawawalan ng pwesto sa ekonomiya. Samantala, ang mga siyentipiko raw ay nag-aaral kung paano makakagawa ng isang artificial kidney. Sa buong mundo, napakaraming tao ang nangangailangan ng kidney donor at mabibilang mo lamang o kakaunti ang mga individual na willing mag-share ng kanilang kidney para sa ibang tao. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ang microchip brain implant. Bagamat sinasabi nilang matagumpay na raw nilang nailagay sa utak ng baboy at unggoy ang isang microchip, ay wala pang nagaganap na nailagay ito sa isang taong may normal o mabuting kalusugan. Sa kabila ng isang napakatinding hamon, pursigido si Elon Musk sa pag-aaral at pag-improve ng microchip brain implant para ito ay maisapubliko. Samantala, ang kauna-unahang pasyente ng Neuralink na pumayag sa microchip brain implant ay si Nolan Arbo. Si Nolan ay naging paralisado dahil sa isang aksidente at nagkaroon siya ng spinal cord injury. Matagumpay na nailagay ang microchip sa kanyang utak. Matapos ang procedure, nagagawa na niya ang ilang bagay na hindi niya nagagawa. Matapos na mailagay ang microchip sa kanyang utak, ay nakakapaglaro na siya ng computer games. At paborito niyang laro ay ang chess. Nakakontrol ng kanyang utak ang cursor ng mouse upang gumalaw ito. Katulad ni Nolan, si Anne ang kauna-unahang babae na nagkaroon ng boses sa pamamagitan ng microchip brain implant. Nakakapagsalita na siya ngayon sa pamamagitan ng isang screen at avatar. Ang system ay nakakonek sa kanyang utak
sa pamamagitan ng microchip. Nagsasalita ang female avatar sa screen ayon sa nais na sabihin ni Anne. Naging masaya sina Anne at Noland matapos ang operasyon sa kanila. Kaagad na nagbago ang kanilang mundo at nagkaroon sila ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kung ikaw ay paralisado o hindi na maigalaw ang kamay o paa, papayag ka ba sa isang microchip brain implant? Dahil kapag nailagay raw ito, maaari mo na raw magawa ang ilang bagay na hindi mo nagagawa dahil ikaw ay paralisado. Samantala, kung normal naman ang iyong kalusugan at naigagalaw mo ng normal ang lahat ng parte ng iyong katawan, papayag ka ba sa isang microchip brain implant? Dahil kapag meron ka raw nito, ay mas mapapadali mo ang iyong gawain at magagawa mo ang ilang bagay na sa imahinasyon mo lang na i-eksperyensya.